Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty God, for all His creations are wonderful. All His creations are amazing, because our Father is amazing. He is righteous, He is holy, He is just, He's kind, and very loving. And I thank Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, for His precious blood that was shed on the cross to save us from our iniquities, to save us from eternal damnation, to save us from death. And now we will live forever with our Father, with Jesus Christ, and with the Holy Spirit, and all the heavenly hosts. So last time you read 2 Samuel chapter 12. So dito sa 2 Samuel chapter 12, nag-confess na si David sa kanyang kasalanan. Hindi dahil sa siya mismo ang nag-confess, kundi alam ni Almighty Father lahat. Kung hindi pa nagsalita sa kanya si Nathan, hindi pa aamin si David. Kung hindi pa siya paparusahan, hindi pa siya aamin. Ang mga tao, ganon. Hindi pa aamin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Tayong lahat ganon. Ayaw nating aminin yung mga kasalanan natin. Ating aminin na tayo ay weak. Pero pag nagkakasala tayo, we are weak. We are rejecting our Father. At dahil sa ma-pride ang tao, ayaw aminin ng tao ang kanilang mga kasalanan. Pero dito si David, inamin niya ang kanyang kasalanan. Dahil kinausap na siya mismo ni Almighty Father through Nathan the prophet. At nagbigay ng isang parable si Almighty Father para kay David, na si David ay umabuso sa kanyang power. Lahat ng tao umaabuso sa kanyang power. Kaya si Almighty Father, binibigyan niya tayo ng mga parusa para matuto tayo, dahil hindi tayo natututo eh. Hanggang sa may power, hanggang sa may wealth tayo here on earth, hanggang sa may pride tayo, hindi tayo natututo. Lahat tayo pantay-pantay. Lahat tayo napaparusahan ni Almighty Father. Lahat tayo nagkakasala. Ang hindi lang nagkasala, si Jesus Christ. Kaya dapat maging humble tayo. Huwag tayong arrogant, huwag tayong haughty. Huwag tayong boastful. Dahil alam ni Almighty Father lahat ng mga nasa puso at isipan natin, na ginagawa natin na wickedness. So marami tayong nakikita, no? Sa society natin, or kahit tayo mismo, na pag nagkaroon tayo ng konting ginhawa sa buhay or konting power, nagiging abusado tayo. At dahil doon, napapagalitan tayo ng tatay natin, nagkakaroon ng repercussions or consequences yung mga kasalanan natin. Pero kung tayo ay gumawa ng kabutihan, meron ding mga consequences yon. Ano ang consequence ng pagmabuti ang ginawa mo? Ibibigay sa lahat ni Almighty Father mga blessings. Pero pag nagkasala tayo, may consequence din yon. Ano yon? Punishment. Yung mga pains and sufferings na experience natin, punishment yan. Aware man tayo sa kasalanan natin o hindi.
And sometimes, yung mga nararanasan natin, hindi tayo aware na punishment pala yun. Ngayon, magtataka kayo, bakit may mga bata no, na nagkakaroon ng pain and sufferings? Yung mga ganong klase naman, na wala silang kasalanan, trials sa kanila yun. Trials. Mga tests. Kasi sa mundo na to, hindi matatapos yung mga tests natin. And also, ituloy muna natin ito, no? Itong 2 Samuel chapter 12 na natapos natin last time. Sa mga kasalanan natin, may mga nagiging apektado. Family natin, kaibigan natin, nagiging apektado. Tapos yung mga family naman nagiging apektado, sila naman yung nagkakaroon ng pain and sufferings. Ngayon, paano naman nila ngayon yun haharapin? Yung mga pains and sufferings na yun. So, dugtong-dugtong tayo, magkakadikit tayo. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, love your neighbor as you love yourself. Kasi, pag manahal natin ang kapwa-tao natin, yung kapwa-tao natin, magmamahal din ng iba pang mga kapwa-tao, irerespeto rin yon. So, ang magiging society natin, maging maganda dahil sa nagmamahalan ang society or ang mga neighbors. Pero kung lahat ay nag-aaway-away, nagsisiraan, magulo ang mundo. Kaya nga magulo ang mundo natin, no? Dahil tayo mismo, nagsisiraan tayo. Sinisira natin yung mga taong nagtitiwala sa atin. Binebetray natin. Nagiging abusado tayo. So dito sa chapter 12 ng 2 Samuel, namatay yung anak ni David kay Bathsheba. After 7 days, no? Nagkasakit yung bata, and then on the 7th day it came to pass that the child died. At nasakop na rin nila yung Reba na pinangungunahan or doon nakatira ang mga Ammonites. At dito mababasa rin natin na si Joab, nawalan siya ng respeto kay David. Hindi naman totally nawala, kundi nabawasan ang respeto niya kay David. Kasi dito sa verse 28, ang sabi ni Joab, lest I take the city and it be called after my name. Nagkaroon siya ng pride na ganyan pala si David eh. Kung ganoon si David, eh bakit pa? Parang ganoon, di ba? Nakakakita ba kayo ng mga leaders ninyo na nakikita ninyo yung weaknesses ng leaders ninyo? Ngayon, dahil nakita ninyo yung weaknesses ng leaders ninyo, gano'n naman pala siya, weak din naman pala siya. So, pwede rin ako gano'n. So, gano'n ang nangyari kay Joab. Nabawasan yung respeto niya kay David because of what David did to Uriah. Kaya si David na ngayon mismo nagpunta sa Reba at siya ay nakipaglaban doon. At yung mga tao sa Reba, yung mga Ammonites, naging workers or servants of David. Hindi na sa verse 31, ano? Nagtrabaho. Naging, he put them to work with saws and iron picks and iron axes and made them cross over to the brickworks. So, gumagawa ng mga bricks, gumagawa ng mga plank of woods, no? Planks of wood. Gumagawa ng mga para maghukay ng metal. Nagmimina, no, ng metal.
Para yung metal na yun, gagawin namang mga spears, ganon. Gagawin chariots. So, dito tayo sa 2 Samuel chapter 13. After this, Absalom, the son of David, had a lovely sister, whose name was Tamar. And Amnon, the son of David, loved her. Si Amnon, siya yung firstborn son of David. Anak siya ni Ahinoam, the Jezreelitess. Nakalagay ito sa 2 Samuel chapter 3, verse 2 to 5. Firstborn Amnon by Ahinoam, the Jezreelitess. His second, Chileab, by Abigail, the widow of Nabal, the Carmelite. So, pangalawa, yung anak ni Abigail, si Chileab. Absalom, the son of Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur. So, dati, no, pinaplunder or niraid ni David yung mga Geshurites. So, yung king of Geshur, binigyan niya yung kanyang anak kay David. So, ang anak ni David kay Maacah ay si Absalom at saka si Tamar. So, maganda itong si Maacah. Kasi gwapo rin si Absalom, maganda rin si Tamar, nakalagay dito. So, basahin natin, no? Verse 2, Amnon was so distressed over his sister Tamar that he became sick, for she was a virgin, and it was improper for Amnon to do anything to her. Dahil nga siya ay kanyang half-sister, hindi niya pwedeng bastusin yan. Pero maganda si Tamar. Verse 3, but Amnon had a friend whose name was Jonadab, the son of Shimeah, David's brother. Now Jonadab was a very crafty man. Si Jonadab, pinsan ni Amnon. Sa father side, kay David, kay Shimeah, no? Kapatid ni David, si Shimeah. May anak si Shimeah, si Jonadab. So, pinsan din ito ni Absalom, siya ni Tamar, si Jonadab. Magkakamag-anak sila by blood. Pero itong si Amnon, kalahati lang, no? Ng kapatid ni Absalom, siya ni Tamar. Half sister, or half brother lang. Now, Jonadab was a very crafty man. Si Jonadab, magaling mag-isip, magaling magpaikot-ikot, magaling sa scheme. And he said to him, why are you, the king's son, becoming thinner day after day? Bakit ikaw nangangayayat, Amnon? Bakit ang payat-payat mo na? So, si Amnon, mas matanda siya kay Absalom, mas matanda siya kay Tamar. Kasi itong si Amnon, siya ay pinanganak sa Hebron. Kasabay, or nung time na king of Hebron, or king of Judah, si David, king pa lang siya ng Judah. Tapos ang pangatlong anak ay si Absalom, sa Hebron din ipinanganak. Binabanggit ang mga lalaking anak, hindi ang mga babaeng anak, no? Puro lalaki lang ang binabanggit na mga anak dito sa Bible, kahit na may anak na babae. Nababanggit lang yung mga babae pag may mga, dahil hindi talaga mawawala ang mga babae, no? Nababanggit lang dito dahil nga sa may nangyari. Pero hindi lang itong si Tamar ang anak na babae ni David. Marami siyang anak na babae at anak na lalaki. And he said to him, why are you, the king's son, becoming thinner day after day? Will you not tell me? Amnon said to him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. Mahal ko si Tamar, yung kapatid ko na si Absalom, half brother ko. May kapatid siya si Tamar, half sister ko. Mahal ko. Verse 5, so Jonadab said to him, lie down on your bed and pretend to be ill. Si Amnon mismo nagsabi na mahal niya si Tamar. Pero, hindi naman niya talaga mahal si Tamar. Obsessed siya kay Tamar kasi nga maganda si Tamar.
he wanted to conquer Tamar because of her beauty. Ngayon si Jonadab, sabi ni Jonadab sa kanya, binigyan siya ng advice na ill advice, hindi magandang advice. Pero sinunod naman ni Amnon. Lie down on your bed and pretend to be ill. Kunyari may sakit ka, humiga ka sa kama mo. Umarte ka. Yun ang sabi ni Jonadab. Umarte ka, kunyari may sakit ka. And when your father comes to see you, say to him, please let my sister Tamar come and give me food and prepare the food in my sight, that I may eat it and eat it from her hand. Kunyari may sakit ka, at pag dumating ang tatay mo, sabihin mo kay David na tatay mo, papuntahin si Tamar sa'yo na siya ang mag-prepare ng food mo. Para kumain ka sa kamay niya. And eat it from her hand. Siya ang magsubo ng pagkain sa'yo. Kasi may sakit ka eh. So, i-request mo si Tamar. So noon pa lang, may mga tao nang sinungaling. Nag-scheme na. Hanggang ngayon, may mga tao sinungaling pa rin. Paulit-ulit na lang, no? Bakit may ganitong klase yung mga tao? Demon possession. Wickedness. Kunyari, nagmamalasakit pero hindi. Nakamaskara. Pag sinungaling, sino ang kanyang father? Father of all lies. Sino ang father of all lies? Si Lucifer. Bakit nangyari ito? Itong bagay? Dahil ito ay isa sa mga punishment ni Almighty Father kay David, na yung kanyang family magkakagulo. Then Amnon lay down and pretended to be ill. Ginawa naman ni Amnon. Kunyari, may sakit siya. Umaarte siya. And when the king came to see him, Amnon said to the king, please let Tamar, my sister, come and make a couple of cakes for me in my sight, that I may eat from her hand. Ipagluto ako ni Tamar ng cake para gumaling naman ako. Sabi ni Amnon. Sinunod niya yung advice na pangit ni Jonadab. Minsan may mga ganitong klaseng tao, no? Kunya, hindi, lasing ako na nangyari yun eh. Hindi ko alam yun, lasing ako. Pero ang totoo, meron ka ng plano. Pinagnanasaan mo ang mga bagay or ang mga tao na hindi dapat. Pinagkatiwalaan ka. Pinagkatiwala sa'yo ang anak. Pero nang ginawa mo, iniltrato mo. Inabuso mo ang tiwala sa'yo. May kilala ako, no? Kunyari, binigyan niya yung anak niya ng two-piece na swimsuit. Pero yung two-piece na swimsuit na, hindi naman talaga para sa anak niya yun. Para yon sa kaedad ng anak niya na gusto niyang tabihan or tinabihan na niya. Yung two-piece na yun, hindi kasi kasya. Hindi kasya dun sa kaedad ng anak niya na tinatabihan niya. Kaya kunyari, binili niya yun para sa anak niya. Pero hindi naman totoo para sa anak niya yun. Kasi sinungalingan. So, kung ngayon may mga taong sinungaling na kasama mo sa pamilya mo, kunyari, nakiki-family kahit hindi mo kadugo. Pero minamaltrato o inaabuso ang kapwa-tao. Pag nang-aabuso ng kapwa-tao, ibig sabihin wala tong respeto. Walang respeto dun sa tatay or dun sa walang respeto sa leader
ng household. So, itong mga bata na to, itong si Amnon, si Jonadab, si Joab, nawala ang respeto nila kay David. Dahil nagdasala si David. Ngayon, sa isang bahay naman, kung i-apply natin ngayon, bakit may mga tao na kunyari, family mo, inampun mo na, kunyari, family mo, pero binetray ka pa. Kunyari, iniingatan ng anak mo, pero ang totoo, binabastos na. Bakit ganun ang nangyayari? Kasi walang respeto ang tao na yun sa may-ari ng household or sa leader ng household. Abusado. Manloloko. Sinungaling. Demon possession. Verse 7. And David sent home to Tamar, saying, now, go to your brother Amnon's house and prepare food for him. Pumunta ka sa bahay ni Amnon. Kasi ito ay ang bahay ni David. Compound siya, pero bawat mga anak niya may sarili-sariling bahay. Pinagawa niya ang sariling bahay. Kaya itong si Amnon, may sarili-sarili silang bahay. Kaya nga sabi ito, now go to your brother Amnon's house and prepare food for him. Verse 8, so Tamar went to her brother Amnon's house, and he was lying down. Then she took flour and kneaded it, made cakes in his sight, and baked the cake. Nag-bake siya ng cake. Sa bahay ni Amnon, nandun din si Amnon. Verse 9, and she took the pan and placed them out before him, but he refused to eat. Ayaw kumain ni Amnon kahit maayos na yung pagkain. Then Amnon said, have everyone go out from me. And they all went out from him. Umalis kayong lahat dito sa bahay ko, sabi ni Amnon. May pinaplanong hindi maganda si Amnon. Verse 10. Then Amnon said to Tamar, bring the food into the bedroom, that I may eat from your hand. And Tamar took the cakes which she made, and brought them to Amnon, her brother, in the bedroom. Sa kwarto dinala ang pagkain. Kasi sabi ni Amnon, dali sa kwarto. So dinala ni Tamar pagkain sa kwarto. May mga tao, no, na lika, magbabarkada tayo. Kuya mo ko, kunyari kuya mo ko. Pero may masama palang isip. Hindi, magiinuman lang naman tayo, kuya-kuyahan tayo. Kung may problema ka, sama-sama tayo. Pero masama pala ang isip ng lalaki. At yung babae naman gusto rin niya. Dahil kulang siya sa pagmamahal ng tatay. Pero dito, si Tamar hindi niya gusto. Nagbibigay lang ako ng example. Dahil nangyayari ito sa totoong buhay. Kahit hanggang ngayon. Dahil ito, totoong buhay ito, nangyari sa buhay ni David. Testimony ito. So, yung mga bagay na nangyari ngayon, nangyari na noon. Minsan yung mga lalaki, kuya mo ko, yakap-yakap kita, hawak-hawak kita, inaalalayan kita, pero nagcha-chancing na yon. Ha? Turuan niyo yung mga anak niyo na babae o lalaki, kahit babae o lalaki. Na hindi dapat ganon. Huwag mapahawak.
Wala tayong mapagkakatiwalaan. Kahit na inampun mo na, kahit na maganda na ang trato mo, buong pamilya, nasa sa iyo na, pinakain mo na, pero trinidor ka pa rin. Then Amnon said to Tamar, "Bring the food into the bedroom, that I may eat from your hand." And Tamar took the cakes which she made and brought them to Amnon, her brother, in the bedroom. Now when she had brought them to eat, when she had brought them to him to eat, he took hold of her and said to her, "Come lie with me, my sister." Lika, tabi tayo. Kunyari, tabi tayo, lika. Sister lang naman kita, kuya mo ko, tabi tayo dito. Pero ang totoo, may mali siya na. Hindi, family naman tayo, hindi naman tayo magkadugo. Hindi man kayo magkadugo, pero pamilya na ang turing sa'yo. At kaedad pa ng anak mo. Hindi ka na nahiya. Come lie with me, my sister. Itong si Amnon hindi na nahiya. Verse 12, but she answered him, "No, my brother, do not force me. For no such thing should be done in Israel. Do not do this disgraceful thing." Ayaw ni Tamar. Pero ngayon, may mga babae na pumapayag, no? Kasi mga bata sila. Akala nila, pagmamahal yun. Akala, respeto yun. Na natitwist ang mind nila. Ginugurum sila. At pinapoison yung mind nila. Madaling i-poison ang mind ng mga bata. Lalo na yung mga bata na kulang sa pamagmahal ng magulang. Na makakita lang ng isang tao na may malasakit sa kanya o lalaki na matanda, tapos may malasakit kunyari. Kinukuha niya yung loob ng bata. Verse 13, where could I take my shame? And as for you, you would be like one of the fools in Israel. Now therefore, please speak to the king, for he will not withhold me from you. Ayaw ni Tamar, bakit mo ako gaganituhin? Nakakahiya ang gagawin mo, sabi ni Tamar. Kausapin mo ang king, kausapin mo si David, yung tatay natin. Hindi niya ako ipagkakait sa iyo. Kausapin niyo mo ng maayos. So may isip ng maayos itong si Tamar. Si Amnon nang wala sa isip. Sa ngayon, ang mga tao, kahit na anong edad, wala sa isip. Dahil nakikita sa internet, available sa internet lahat ng mga kadumihan. Kaya akala nila, makaramdam lang sila ng pagmamalasakit. Akala nila mahal na sila. Yung mga tao hindi na nararamdaman, hindi na naintindihan. Binabrush, sinusweep nila under the rug. Hindi, ano lang yan eh. Kuya lang yan, parang kaibigan lang yan, or parang respeto bilang kapatid. Hindi nila naiisip yung mga bagay na masasama, pero yung lalaki, nasa isip niya na yung bagay na masama. Nagamitin yung bata. Nakaedad ng anak niya. Verse 13, and I, where could I take my shame? And as for you, you will be like one of the fools in Israel. Now therefore, please speak to the king, for he will not withhold me from you. Verse 14, however, he would not heed her voice, and being stronger than she, he forced her and lay with her. So dito sa verse 14, tinabihan niya yung kanyang half-sister. Pinilit niya. Dahil mas malakas siya, napilit niya. Dahil lalaki siya. Ngayon, yung mga bata ngayon ng mga babae, minamanipulate. Madali nang lukuhin ang mga batang babae ngayon. Kahit ang mga batang lalaki. Kaya kung may anak kayo, pagsabihan ninyo. Huwag magpapahawak, huwag kayong didikit.
Bata pa lang turuan na ninyo. Huwag didikit. Kahit magpahawak, huwag. Kunyari, yakap lang to bilang isang kuya. Hawak lang to bilang isang kuya. Pero may mali siya na yon. Tapos yung bata naman, napopoison na yung mind niya. Nagiging willing na siya, nagugustuhan na niya. At dumarating ang time na yung bata na yon, habang lumalaki, nagiging norm na sa kanya, nagiging normal na sa kanya. Ang bagay na hindi dapat na gawin ng mga tao. Ganyan ang nangyayari sa mundo ngayon. Nagiging normal na yung physical abuse or sexual abuse. Kaya nagiging normal na yung fornication and adultery. Nagiging normal na sa mga tao. Pero kay Almighty Father, hindi normal yon. That's perversion. Kung nakikita nyo yung mga story, nanonood kayo ng mga movies, ng mga sa mga Korean novela, no? Or even sa mga kung ano-anong stories na nakita nyo sa internet. Kahit hindi pa kasal ang tatabi na. Bakit? Na-normalize na ang fornication. Nakikita ninyo sa internet, bata pa lang, nagpapakita na ng katawan. Sumasayaw na ng mga kung ano-anong kalaswaan, mga bata pa lang. Bakit? Nakikita, natututo, nagkakanda hawa-hawa na ang mga tao. Imbis na kabutihan, ang ipalaganap natin, ang lumalaganap kadamihan, ngayon, yung mga tao nagpapalaganap ng kadumihan, biktima rin sila. Nung sila ay bata pa, biktima rin sila ng sexual abuse. Kaya lumaki sila na parang baliwala sa kanila. Hindi, ako naman, sasabihin ng ibang tao, hindi, naabuso kasi ako sexually ng bata ako. Kaya ikaw naman ngayon ang nakakaabuso sexually sa ibang mga tao. Ganun ba yun? Itigil na. Kung naabuso ka ng bata ka, itigil mo. Ilapit natin kay Almighty Father, kay Jesus Christ, para ma-heal tayo. Dahil sakit yun eh. Ang kasalanan, sakit. Kaya ang sakit ng society natin, kasalanan. Kaya magulo ang mundo natin dahil sa kasalanan. Gusto natin lahat pantay-pantay. Hindi, dapat lahat tayo nasaktan. Kasi ako nasaktan ako. Dapat ikaw rin masaktan. Dapat siya rin masaktan. Dapat pantay-pantay tayo. Ganun ang ginagawa ng mga tao. Hindi, sinaktan ako. Chinismis niya ako. Dapat i-chismis ko rin siya. May ganun na tao. Hindi pwede. Itigil natin. Kung tayo ay sinaktan, itigil natin. Ibigay natin kay Almighty Father. Siya ang bibigyan ng justice. Iiyak natin kay Almighty Father. Lahat ng mga pain natin. So dito, inabuso na niya yung kanyang half-sister. So may mga tao dyan na kunyari, kahit hindi nila kadugo, relatives na, inaabuso rin ninyo, di ba? Makita nyo lang na willing yung bata o willing yung babae, gusto nyo nang abusuhin. Kahit pa sabihin yung willing, hindi, willing naman yung babae. Kahit nasabihin mong willing, bakit mo aabusuhin? So twisted din ang mind mo.
So dito, si Tamar hindi siya willing. She was abused. Verse 15, then Amnon hated her exceedingly, so that the hatred with which he hated her was greater than the love with which he had loved her. And Amnon said to her, arise, be gone. O nung nangyari na inabuso niya sexually si Tamar, anong ginawa ni Amnon kay Tamar? Dati mahal na mahal si Tamar. Ngayon, nung naabuso na niya, anong ginawa niya? Pinapalayas na niya si Tamar. Nabwisit na siya kay Tamar. Pero ang totoo, busit din siya sa sarili niya. Galit din siya sa sarili niya. Bakit niya nagawa yun, si Amnon? Bakit ko nagawa to? Hindi man sinabi dito ni Amnon yung kanyang feeling. Pero nakalagay dito, galit siya kay Tamar. After niyang maabuso si Tamar. Siya pa ngayon ang galit. Bakit siya galit? Kasi galit din siya sa sarili niya. Bakit niya inabuso yung kanyang half-sister? So may mga ganong klaseng tao, no? Na nang-aabuso ng kapwa-tao, tapos after niyang abuso yung kapwa-tao niya, naisip niya, ay hindi ko pala to gusto. Pero wala na, nabuntis mo na. Nagkaroon ka na ng responsibilidad. Yan ang consequences sa mga kasalanan na ginagawa natin. Na-trap ka na. Kahit gusto mong malis, hindi ka makaalis. Itong si Amnon, na-trap na siya ng sarili niyang mind. Dahil inabuso niya ang di dapat na abusuin. Verse 16. So she said to him, no, indeed, the evil of sending me away is worse than the other that you did to me. But he would not listen to her. Hindi, sabi ni Tamar, inabuso mo na ako eh. Bakit mo ako pinapalayas? Pag pinaalis mo ako, mas malawla yun. Dahil pagkatapos mo akong abusuhin, itatapon mo na lang ako na parang basura o basahan. Mas worse yung ginagawa mo. Dahil after mo akong abusuhin, itatapon mo. But he would not listen to her. Verse 17, then he called his servants who attended him and said, here, put this woman out, away from me, and bolt the door behind her. So ito, consequence to ng kasalanan ni David. Pati ang kanyang mga anak apektado. So tayo, affected din tayong lahat sa mga kasalanan natin. Affected din yung mga anak natin. Mga kasalanan na nagagawa natin. Kaya humingi tayong tawad kay Almighty Father. Pero, matututo tayo. Kaya, inaalaw ni Almighty Father to para matuto tayo na hindi na natin gawin ang mga bagay na hindi tama. Nakakalungkot, di ba? Affected si Amnon. Affected si Tamar. At si Tamar, brother niyang buo, si Absalom, affected din. Verse 18. Now she had on a robe of many colors, for the king's virgin daughters wore such apparel. Mga virgin daughters ng king, ni David, marami siyang daughters na babae. Pag virgin, merong damit na robe of many colors. Sign yun na virgin yung kanyang anak, na walang asawa. Now she had on a robe of many colors, for the king's virgin daughters wore such apparel. And his servant put her out, and bolted the door behind her. Inilabas si Tamar, pinalaya sa bahay ni Amnon. At nilakang pinto. Hindi na pinapasok si Tamar. Verse 19. Then Tamar put ashes on her head, and tore her robe of many colors that was on her, and laid her hand on her head, and went away crying bitterly. Dahil sa binastos siya ni Amnon, inabuso siya sexually
ng kadugo niya. Ngayon kahit na inampun mo ang isang tao, pati buong pamilya nilagay mo sa bahay mo, inabuso pa ang anak mo, gusto mong papag-awayan ang mga anak mo. Verse 20, and Absalom her brother said to her, has Amnon your brother been with you? Nalaman ni Absalom, but now you hold your peace, my sister. He is your brother, do not take this thing to heart. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house. So nagsumbong si Tamar kay Absalom, brother niya eh. Bakit? Anong nangyari? Si Amnon ba? Tinabihan ka? Kapatid mo siya. Huwag baliwalain mo na. Pinapacify ni Absalom si Tamar. Pero, inside the heart of Absalom, namumuo yung galit sa kanya. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house. Dahil kapatid niya si Tamar eh. Verse 21, but when King David heard of all these things, he was very angry. Nagalit si David nang malaman niya na inabuso si Tamar ni Amnon. Pero may magagawa ba si David? Alam ni David na consequence ng ginawa niya nung pinapatay niya si Uriah. Kaya walang nagawa si David. Nagalit lang siya. Pero tong si Absalom, hatred was brewing in his heart. Verse 22, and Absalom spoke to his brother Amnon, neither good nor bad. For Absalom hated Amnon because he had forced his sister Tamar. Ngayon, itong si Absalom, hindi siya nagsasalita ng masama o mabuti kay Amnon. Tahimik lang siya. Pero, yung heart niya, nadadarkened, nagkakaroon ng hatred. Dahil inabuso sexually ni Amnon yung kapatid ni Absalom na si Tamar. So yung reaksyon ni Absalom kay Amnon, neutral, yung numb, ganon. Hindi siya galit, hindi din siya natutuwa. No reaction lang siya. Pero in his heart, galit, hatred. Ba't nangyari ito? Because of David. Consequences of the evil deeds of David. Kaya sa isang household, importante na ang isang lalaki or leader ng household ay karespe-respeto. Dahil pag hindi karespe-respeto, ang isang leader ng household, yung kanyang bahay magulo. Mag-aaway-away, magbabastusan. Kaya dapat ang leader ng isang household na lalaki, maayos siya. Dahil kung hindi siya maayos na tao, mga anak niya, yung isang anak niya, babastusin ang isang anak niya. Walang takot sa kanya. Kaya importante na may takot, no? Kaya tayo dapat may takot tayo kay Almighty Father. Dahil si Almighty Father, He's righteous, He's holy, He's just. Lahat ng ginagawa ni Almighty Father, goodness, and with love. Yun ang example na binibigay sa atin ni Almighty Father. Magpasalamat tayo dahil ang tatay natin mabait. Holy ang tatay natin, ang ating creator. Walang maipipintas sa ating tatay.
Kung dito sa mundo, kung may mga tatay kayo, no? May pipintas kayo sa tatay ninyo, may magalit kayo sa tatay ninyo, o sa magulang ninyo. Dahil yung mga magulang ninyo, hindi rin sila perfect. Meron din silang wound. Nasaktan din sila. Hindi gumaling. So, paano gagaling? Lalapit tayo kay Almighty Father. Lalapit tayo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ nagpapagaling ng mga tao. Lahat tayo may sugat. Isaiah chapter 53 verse 5. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ang makakapagpagaling sa atin, si Jesus Christ. Lumapit tayo kay Jesus Christ. Kung anong sinasabi ni Jesus Christ, yun ang gagawin natin. Para ma-heal tayo. Huwag tayo mag-alala, makukuha rin ng justice. Lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father is true and faithful to us. Our Father is faithful to us. Jesus Christ is faithful also to us. Our King of Kings and Lord of Lords. So makikita natin dito sa Bible, lahat nandito sa Bible. Kahit sa isang household na may nagbabastusan, nandito rin sa Bible. Itong si Amnon. Testimony. Itong Bible. It's for us. Para matuto tayo kung anong lesson dito sa Bible. Manual nga itong Bible ng buhay natin. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Inalaw ni Almighty Father to na mangyari. Para ipakita sa atin na walang taong perpekto. Para ipakita sa atin na ang tao makasalanan. At kailangan natin si Jesus Christ. Makakapag-heal sa atin. Thank you, and God loves us all so much.